제가 좋아하는 사람입니다. 스트릿한 복장에 이름 모를 그녀는 왠지 모를 시크함이 느껴집니다. 그녀에게 잘 보이고 싶어 그녀의 취향대로 입어봤습니다. 그리고 드디어 오늘 그녀에게 용기 내어 말을 걸까 합니다. 저기요, 궁금한 게 있어서요. 네, 전 고경표라고 합니다. 그쪽은요? 강민지예요. 강민지. 예쁜 이름이네요. 선영아, 여기 주방 좀 쓸자. 네. 힘내세요, 경표씨. 그래도 새 옷 멋있잖아요. 녀석은 뭐지? 와키윌리. 제가 좋아하는 사람입니다. 스트릿하면서도 캐주얼한 그녀는 오늘 저와 같은 옷을 입었습니다. 혹시 우린 운명일까요? 선영 씨, 같이 식사하실래요? 아, 잠깐만요. 엄마. 오늘 할머니 제사였어? 빨리 갈게. 네, 할머니. 질질 짜지 마요, 경표씨. 하루 이틀 일도 아니잖아요. 진짜 뭐가 문제지? 와키윌리. Siya yung babaeng gusto ko. Hindi ko pa nga alam ang pangalan niya pero ang galing niya magdala ng streetwear. May kakaibang astig na dating. Para mapansin niya, nagsuot ako ng damit na babagay sa estilo niya. At ngayon, napagdesisyonan ko na ring lalakasan ang loob ko para kausapin siya. Paumanhin, may tatanong lang sana ako. Ano yun? Ako nga pala si Ko Kyungpyo. Ikaw, anong pangalan mo? 강민지. Kang Minji. Napakagandang pangalan. Sunyong, magwalis ka nga sa kusina, pwede ba? Opo, sir. Lakasan mo lang loob mo kung pyo. At least, pag nabagay sa'yo, ang bago mong suot. Ano kayong apelido niya? Wakiwili. Siya yung babaeng gusto ko. Ang estilo niya street. Pero simple lang. Magkapareho pa kami ng suot ngayon. Baka tadhana na ito. Sunyong, gusto mo bang bumili tayo ng pagkain? Teka lang. Ma? May naman paborito kay Lola? Sige, papunta. Oh, La. Tigilan mo nga ang pagiging iyaking kompyo. Hindi naman yan ang unang beses. Ano bang maling ginawa ko? Wakiwili. Sa pagsasali ng nasabing video, nakaranas kami ng ilang hamon. Una, nahirapan kami sa pagsasali ng mga idiomatikong pahayag o mga ekspresyong hindi maaaring isalin ng literal. Halimbawa, ang linyang pulls of streetwear ay hindi maaaring direktang isalin dahil magiging mali ang kahulugan nito sa Filipino. Gayon din ang mga ekspresyon tulad ng muster up the courage at cry baby ay nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa upang maipahayag ng natural. Ikalawa, naging hamon din sa amin ang pagpapanatili ng natural na daloy ng usapan. Dahil ang video ay isang patalastas, mahalagang maging malinaw, maikli, at madaling maintindihan ang mga linya habang pinananatili ang emosyon at tono ng bawat eksena. Upang malampasan ang hamong ito, gumamit kami ng komunikatibong pagsasalin. Sa metodong ito, mas binibigyang halaga ang pagiging natural at ang pagkaunawa ng target na manonood kaysa sa literal na pagsasalin ng bawat salita. Kasabay nito, ginamit din namin ang teorya ng dynamic equivalence ni Eugene Neda. Layunin ng teoryang ito na maiparating ang parehong kahulugan at damdamin ng orihinal na teksto sa target na wika. Ibig sabihin, hindi lamang salita ang isinasalin,
kundi pati na ang epekto nito sa manunood. Bukod dito, napagpasyahan din naming hindi baguhin o palitan ang mga pangalan ng mga tauhan tulad ni na Ko Kyung-pyo, San Yong at Kang Min-ji. Ginawa namin ito upang mapanatili ang pagiging otentiko ng orihinal na video at upang hindi mawala ang kontekstong kultural nito. Halimbawa, ang Pulse of Streetwear ay isinalin namin bilang ang galing niyang magdala ng streetwear upang maging natural at madaling maintindihan. Ang Master of the Courage naman ay ginawa naming lakasan ang loob na isang karaniwang ekspresyon sa Filipino. Samantala, ang Crybaby ay isinalin bilang iyakin o magdrama, depende sa konteksto, upang maging mas angkop sa paraan ng pananalita ng mga Pilipino. Sa kabuuan, sinikap naming maging tapat sa mensahe ng orihinal na video habang inaangkop ito sa wikang Filipino upang maging natural, malinaw at relatable sa mga manonood. Maraming salamat! 너의 행동에 설레어 하고 뒤척이다가 지새운 밤이 많아지는데